Walang sinuman ang nakapansin sa kanyang pagdating, isang matandang babaeng marahan ang paglakad sa gitna ng siksikan sa palengke. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang maliliit niyang hakbang ang siyang yayanig sa isang kaayusang matagal ng itinuring na hindi matitinag. Isipin ang isang maliit na pampublikong pamilihan sa gilid ng Maynila, ang palengke ng Divina Gracia, isang lugar kung saan ang mga maliliit na manininda ay nabubuhay sa araw-araw na takot. Ang mga nakaunipormeng opisyal ay dumarating na parang mga buwitre, nangungotong, nananakot at walang awang kinukuha ang kanilang pinaghirapan. Tila ba ang batas ay hindi kailanman pumanig sa mga mahihina? Subalit, ang lahat ay nagsimulang magbago ng isang matandang babae na may gusgusing damit ang lumitaw sa gitna ng karamihan. Sa loob ng maraming araw, siya ay itinuring lamang na isang ordinaryong pulubi, amoy lupa at walang silbi. Walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng kanyang kulubot na mukha at lumang tungkod na kahoy ay nagtatago ang isang pambihirang katapangan na sa kalaunan ay gigimbal sa kabulukang matagal ng namamayani sa palengking iyon. Ang araw na iyon ang naging simula ng isang malaking pagbabago na habang buhay na maaalala. Sa siksikang palengke ng Divina Gracia, na matatagpuan sa isang sulok ng Maynila, ang mga tindero at mamimili ay abala sa kani-kanilang gawain. Ang kapaligiran ng umagang iyon ay tila karaniwan lamang, maliban sa mga maliliit na negosyante na may bitbit na mabigat na alalahanin sa kanilang mga dibdib. Isang pulis na nagngangalang AC isa Domingo ang dumating, kumpleto sa uniporme, at nilapitan ang mga maliliit na pwesto at stall, bitbit ang isang lumang kwaderno. Hoy, huwag kalimutan ang tong, ha? Kung hindi, bukas baka pati paninda nyo, isakay ko. Wika niya na may matalas na tono, mas tunog pananakot kaysa paalala. Ang magugulay, ang nagtitinda ng kakanin, hanggang sa mga naglalako ng isaw at barbecue, lahat ay sa pilitang pinagbabayad ng e-protection money araw-araw. Ang halaga ay depende sa laki ng kanilang paninda, ngunit ang bigat ng pasanin sa isipan ng mga tindero ay pare-pareho. Wala silang magawa kundi ang magbigay ng pera para sa katahimikan at pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Hindi nag-iisa si Esi isa Domingo. Kasama niya ang dalawang kasabwat, sina Dalawa Arevalo at Isa Balagtas, na ang trabaho ay manindak at tiyaking lahat ng tindero ay susunod sa kanilang hindi nakasulat na batas. Ang tatlong unipormadong ito ay bumuo ng isang network ng kotongan na tumatakbo ng maayos sa loob ng maraming buwan nang walang anumang hadlang. Bilisan mo na ang abot, wag ng maraming dahilan, sigaw ni Dalawa Arevalo sa isang matandang nagtitinda ng saging Q na nanginginig habang inaabot ang lukot na pera mula sa kanyang bulsa. Ang hangin sa palengke ng umagang iyon ay lalong sumisikip. Matumal ang benta, bumabagsak ang kita, ngunit ang hinihinging tong ay patuloy na tumataas. Sino ang maglalakas loob na lumaban? Sa tuwing may susubok na magtanong o tumutol, agad na dumarating ang banta, mula sa paggulo sa kanilang mga paninda hanggang sa sapilitang pagpapatigil sa kanilang pagtitinda. Isang binatilyo na nagngangalang Kiko na nagtitinda ng buko juice, ang minsa ay naglakas loob na magtanong ng maingat, "Sir, opisyal po ba itong koleksyon? Bakit po parang pataas ng pataas araw-araw?" Ang nakuha niyang sagot ay isang malakas na sampal mula kay Isa Balagtas at isang sipa sa kanyang kariton na nagpasabog sa mga bote ng buko juice sa gitna ng eskinita. Mula ng araw na iyon, wala nang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang palengke na dating masaya at mapagkaibigan ay naging isang lugar ng takot para sa mga maliliit na negosyante. Ang mga tao ay tanging nagdarasal na lamang para sa hustisyang tila mailap. Ang hindi nila alam, sa gitna ng ingay at gulo ng palengke, may isang matandang babaeng gusgusin na maingat na nagmamasid sa lahat. Siya si Lola Felisa. Walang nakakaalam na ang matandang babaeng ito ay isa palang senior agent mula sa National Intelligence Coordinating Agency na nasa isang espesyal na misyon. Alam ng Diyos ang lahat ng uri ng paniniil na nangyayari sa mundong ito. At ang oras ng pagtutuos ay malapit nang dumating. Sa isang sulok ng palengke ng Divina Gracia, isang matandang figura ang marahang naglalakad. Gusgusin ang kanyang damit, puno ng kulubot ang kanyang mukha. Halos puti na ang kanyang buhok, at sa kanyang likod ay nakasabit ang isang luma at maruming sako, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod na kahoy na nagsisilbing suporta sa kanyang bawat hakbang. Siya si Lola Felisa. Ngunit walang sinuman sa palengking iyon ang nakakaalam kung sino siya talaga.
Sa likod ng kanyang marungis na anyo at tila mahinang katawan, si Lola Felisa ay isang batikang ahente ng Intel na ilang dekada nang naglilingkod sa Nika. Sa pagkakataong ito, nagpapanggap siyang isang pulubi upang isiwalat ang kalupitan ng mga tiwaling pulis na nagpapahirap sa mga tindero. Araw-araw, dumarating siya ng mas maaga pa sa mga tindero. Dahan-dahan niyang tinatahak ang mga eskinita ng palengke na basa pa sa hamog ng gabi. Paminsan-minsan, pinupulot niya ang mga plastik na bote at maruruming supot na nagkalat sa daan. Ang mga taong dumaraan ay tumitingin lamang sa kanya na maihalong awa. Hindi nila alam na sa likod ng mahinang katawang iyon ay nagtatago ang pambihirang talino at tapang ng isang matatag na babae. Kawawa naman si Lola. Ang aga-aga, nangangalakal na ng basura, bulong ng isang nagtitinda ng puto bumbong sa kanyang katabi. Isang bahagyang ngiti lamang ang sumilay sa labi ni Lola Felisa nang marinig iyon. Para sa kanya, ang pagpapanggap na ito ay hindi lamang isang dula, ito ay bahagi ng isang marangal na tungkulin na dapat gampanan ng buong puso. Siya ang mga mata at tainga sa lugar na ito. Bawat kilos ng mga tiwaling opisyal, bawat banta at pangingikil na kanilang ginagawa ay dapat niyang direktang obserbahan ng walang palya. Sa isang sulok ng palengke, umupo si Lola Felisa at sumandal sa pader, nagkukunwaring inaayos ang tali ng kanyang sako. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, pinagmamasdan sina Effie isa Domingo, 2 Arevalo, at isa Balagtas na nagsisimula ng umikot mula sa isang pwesto patungo sa isa pa. Binabati nila ang ilang tindero na may ngiting puno ng pagbabanta. Huwag kalimutan ang para sa amin, Aling Nena, kung gusto mong maging ligtas ang paninda mo, sabi ni Effie isa Domingo sa isang matandang nagtitinda ng gulay na agad yumuko. Inimbak ni Lola Felisa ang lahat sa kanyang isipan. Itinala niya ang kanilang mga galaw, kung sino-sino ang sangkot, at kung saan napupunta ang perang kanilang kinokolekta. Nagsimula na niyang kilalanin ang mga mukha ng mga tindero na biktima, kung sino ang lumalaban at kung sino ang sumusuko na lamang sa kabila ng paghihirap. Araw-araw, nagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Hindi nag-atubili si Lola Felisa na matulog sa mga gilid ng palengke, kumain ng mga tirang pagkain mula sa basurahan, at makihalubilo sa iba pang mga pulubi. Maaaring pagod ang kanyang katawan, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay hindi kailanman namatay. Naniniwala siyang darating ang hustisya. Pagsapit ng gabi at nagsisimula ng tumahimik ang palengke, umiikot si Lola Felisa para mangalap ng karagdagang impormasyon. Nilalapitan niya ang ibang mga pulubi, ang mga gwardiya sa gabi, at ang mga tinderong nag-aayos ng kanilang mga paninda. Kakaiba, Nay. Lalong lumalaki ang tong pero mas marami pa ring nagbabayad. Pahina na nga ng pahina ang benta dito sa palengke, bulong ng isang binatang gwardiya. Dahan-dahang tumango si Lola Felisa. Lahat ng impormasyon ay mahalaga. May itinatago siyang maliit na kwaderno sa ilalim ng kanyang damit, kung saan maingat niyang isinusulat ang mga pangalan ng sangkot, ang halaga ng tong, at ang oras ng mga pangyayari. Alam niyang nasasaksihan ng Diyos ang bawat hakbang niya. Kahit na mukha siyang mahina sa mata ng tao, sa harap ng may kapal, sinumang lumalaban sa landas ng katotohanan ay palaging makakatanggap ng tulong. Walang nakakaalam. Habang ang mga tiwaling pulis ay masayang nagbibilang ng perang kanilang kinotong, isang matandang babae na kanilang minamaliit ang siyang nagbabalangkas ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga araw sa palengking iyon ay bilang na. Lumipas ang mga araw, ngunit sa halip na kapayapaan, lalong tumitindi ang pag-aalala ng mga tao sa palengke. Ang pangingikil na ginagawa ni na Effie isa Domingo, 2 Arevalo, at isa Balagtas ay lalong naging brutal. Hindi na lamang protection money ang kanilang hinihingi, kundi nagsimula na rin silang maningil para sa permit sa pagbubukas ng pwesto, bayad sa pagbabantay sa gabi, at karagdagang koleksyon tuwing katapusan ng linggo. Dagdagan nyo na ang bigay, ha? Nagsisimula ng lumakas ang palengke, kaya dapat tumaas din ang bayad sa seguridad, sabi ni Effie isa Domingo na may kayabangan habang tinatapik ang kanyang batuta sa mesa ng isang tindero. Isang ina na nagtitinda ng kakanin ang nanginginig na nag-abot ng lukot na pera. Samantala, isang binatang nagtitinda ng prito ay yumuko na lamang, ipinapaubaya ang malaking bahagi ng kanyang kita para maiwasan ang gulo. Kapag hindi ka nagbigay, isasama ko sa paghakot yang kariton mo, sigaw ni 2 Arevalo habang matalim na nakatitig.
Ang palengke na dating isang mapayapang lugar para kumita ay naging pugad ng takot. Puno ng pagkabalisa ang mukha ng mga tindero. Marami sa kanila ang mas piniling magsara ng maaga, hindi na makayanan ang nakakabaliw na tong. Maging ang mga matatandang karaniwang nagtitinda ng mga candy at sigarilyo sa gilid ng daan ay nagsimula ng umayaw. Naging magulo ang sitwasyon sa palengke. Tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil kailangang bawiin ng mga tindero ang perang napupunta sa kotong. Nagrereklamo ang mga mamimili ngunit walang magawa ang mga tindero. Sa tuwing may gustong magreklamo, agad na sumasagi sa isipan nila ang anino ng pananakot mula sa mga tiwaling pulis. Sa gitna ng kaguluhang iyon, patuloy na ginagampanan ni Lola Felisa ang kanyang pagpapanggap. Tuwing umaga, naglalakad siya para mamulot ng mga bote at karton, nagkukunwaring isang matandang pulubi na walang kalaban-laban. Subalit, ang kanyang matalas na mga mata ay hindi kailanman nawawala sa mga sulok ng palengke. Nasaksihan niya mismo kung paano sinigawan at pinilit ang isang inang nagtitinda ng saging na ibigay ang lahat ng kanyang benta. Kung paano pinalayas ang isang tindero ng laruan dahil hindi niya kayang magbayad ng arawang tong. At kung paano itinumba ni A sa balagtas ang kariton ng isang binatang nagtitinda ng palamig dahil tumanggi itong magbigay. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Lalong lumawak ang kanilang pagkabalisa. Umaasa ang mga tindero na may isang taong maglalakas loob na lumaban. Ngunit sino? Alam ng lahat na ang paglaban sa mga otoridad ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng kanilang kabuhayan o higit pa. Diyos ko, hanggang kailan po kami magtitiis ng ganito? Bulong ng isang inang nagtitinda ng gulay habang nakatingin sa langit, basa ang kanyang mga mata. Itinatala niya ang lahat ng nangyayari, bawat detalye ay hindi nakaliligtas sa pagmamasid ni Lola Felisa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras, ngunit ang sitwasyon ay unti-unti nang papalapit sa sukdulan. Ang tensyon sa palengke ay lalong tumitindi. Isang kislap na lang at maaaring sumiklab ang isang malaking gulo anumang oras. Sa isang maliit na kapihan sa dulo ng palengke, isang grupo ng mga tindero ang lihim na nagpulong. Hindi na natin pwedeng tiisin to, kuya, sabi ni Kiko, ang nagtitinda ng buko juice. Pero sino ang lalaban? Wala tayong kalaban-laban sa kanila, sagot ni Darto, isang tindero ng tokwa. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Lola Felisa ang kanilang usapan. Naantig ang kanyang puso. Alam niyang kapag kailangan ng manindigan para sa katotohanan, dapat may isang taong unang magsisindi ng apoy ng paglaban. Hindi natutulog ang Diyos. Bawat kasamaan ay may katapat na kaparusahan. At sa gitna ng maliit na palengking ito, isang matandang pulubi na nagngangalang Lola Felisa ang magpapatunay na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa edad o itsura. Ang mahalaga ay nabubuhay ito sa isang pusong naniniwala sa tulong ng may kapal. Nang umagang iyon, mamasa-masa pa ang hangin sa palengke ng Divina Gracia. Ang ambon ng gabi ay hindi pa tuluyang natutuyo. Ang sigawan ng mga tindero ay naghahalo-halo, nag-aalok ng kanilang mga paninda. Ang mga tsuper ng tricycle ay tumatawag ng mga pasahero, at ang mga yabag ng mga mamimili ay maririnig sa mga eskinita ng palengke. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang matandang babae ang marahang naglalakad, asan-pasan ang isang lumang sako sa kanyang likod. Iyon si Lola Felisa, ang ahente ng Intel na matagal nang kumikilos ng tahimik. Sa araw na iyon, tinahak niya ang bawat eskinita ng palengke. Nakayuko ang kanyang ulo, na parabang naghahanap lamang ng mga lumang karton at plastik na bote. Ngunit sa likod ng kanyang mapungay na tingin, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok, sinusubaybayan ang bawat galaw ng mga tiwaling opisyal na naglipana. Nakita niya si Essie isa Domingo na nagsimula ng umikot, itinatala ang mga pangalan ng mga tindero sa kanyang lumang kwaderno. Si Edalawa Arevalo naman ay lumapit sa nagtitinda ng kakanin upang maningil ng tong. Samantala, si Isa Balagtas ay sadyang nananakot sa mga kabataang nagtitinda ng chichirya. Bawat usapan, bawat banta, at bawat transaksyon ng pangingikil ay maingat na inimbak ni Lola Felisa sa kanyang isipan. Alam niyang ang mga ebidensya ay dapat sapat na malakas para maidiin sila sa batas. Sapagkat sa loob ng matagal na panahon, lahat ng reklamo ng mga tao ay laging nababasura. Walang saksi, walang ebidensya.
Sa likod ng tumpok ng mga lumang sako, ipinasok ni Lola Felisa ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Nang magsimulang magsalita ang mga opisyal tungkol sa tong, lihim niyang binuksan ang aparato. Bukas, doblehin niyo ang bigay ha. Nakapag-remit na ako sa itaas. Ngayon, kayo naman ang sumunod sa patakaran, malinaw na narinig ang boses ni Effie sa Domingo sa recording. Bahagyang umiti si Lola Felisa. Isang mahalagang ebidensya na ang kanyang nakuha. Hindi nagtagal, sinundan niya si Idalawa Arevalo na pumasok sa likurang eskinita ng palengke. Doon, nakita niya ang ilang tindero na nagkukumpulan. Tensyonado ang kanilang mga mukha. Mayroong may hawak na supot na naglalaman ng pera. Mayroon ding nag-aalangang magbigay. Naiintindihan niyo ba? Kapag hindi kayo nagbigay, bukas, gigibain ko ang mga pwesto niyo. Malakas na sigaw ni Arevalo. Nagkunwari si Lola Felisa na naghahanap ng mga bote sa paligid. Nang sapat na ang layo, muli niyang binuksan ang recorder para masigurong lahat ng usapan ay malinaw na madokumento. Pagsapit ng tanghali, bumalik si Lola Felisa sa isang sulok ng palengke. Umupo siya at sumandal sa pader habang binubuklat ang isang maliit na kwaderno na nakatago sa likod ng kanyang sako. Bawat pangalan, halaga ng tong, at oras ng pangyayari ay maayos niyang isinulat. Sa kanyang puso, patuloy siyang nagdarasal, humihingi ng lakas sa Diyos, upang bigyan siya ng kalusugan at katatagan para matapos ang misyon na ito. Ang kanyang katawan ay maaaring matanda na, ngunit ang kanyang diwa ay hindi kailanman nawalan ng sigla. Alam ng Diyos ang bawat kawalang katarungan na ginagawa ng tao. At naniniwala si Lola Felisa na ang tulong ng Diyos ay darating sa pinakatamang panahon. Pagsapit ng gabi, nang magsimula ng tumahimik ang palengke, nakipagkita si Lola Felisa sa isang binatang gwardiya na matagal nang nababagabag sa ginagawa ng mga opisyal. Nay, saludo po ako sa inyo. Kahit matanda na kayo, naglalakas loob pa rin kayong manmanan sila, bulong ng binata na maihalong paghanga. Umiti lamang si Lola Felisa at marahang sumagot, hanggat may mga mapang-api sa mundong ito, may obligasyon tayong ipagtanggol ang mga mahihina. Huwag kang matakot sa tao, iho. Matakot ka lamang sa Diyos. Natigilan ang binata at may namuong luha sa kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Lola Felisa. Sa kanyang puso, nangako siyang tutulungan ang matanda sa sarili niyang paraan. Samantala, sa kabilang sulok ng palengke, ang mga tiwaling pulis ay lalong naging malaya sa pangingikil, hindi alam na ang bawat hakbang nila ay nasa ilalim na ng mahigpit na pagbabantay ng isang matandang babaeng kanilang minamaliit. Unti-unti ang kanilang bilog ng kasamaan ay nagsimula ng mabunyag. Ang araw ng pagtutuos ay hindi na magtatagal. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit. Ang mga tindero ay nagsimula ng magbukas ng kanilang mga pwesto. Ang mga mamimili ay dumarating upang bumili ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang sitwasyon ay tila normal, ngunit sa puso ng mga tao, lalong tumitindi ang pagkabalisa. Ang patuloy na pagtaas ng tong ay halos hindi na nag-iiwan ng kita para sa mga maliliit na negosyante. Sa dulo ng eskinita, gaya ng dati, sina Effie sa Domingo at ang kanyang dalawang kasama ay umiikot, bit-bit ang kanilang kwaderno ng koleksyon. Ngunit sa araw na ito, tila mas mabangis sila kaysa dati. Nilapitan nila ang isang inang nagtitinda ng mga kakanin. Ang tong mo para sa umaga, Aling Sela? Huwag ka nang tumanggi, ayokong makarinig ng dahilan, sigaw ni Effie sa Domingo habang hinahampas ang kanyang batuta sa mesa ng tindera. Natakot ang babae, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang lukot na pera. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mula sa likod ng tumpok ng mga sako, nasaksihan ni Lola Felisa ang lahat. Sumikip ang kanyang dibdib. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan ay hindi na niya kayang itago. Ang kanyang matandang katawan ay dahan-dahang tumayo. Ang sako ay nanatiling pasan sa kanyang likod, at ang tungkod na kahoy ay nasa kanyang mga kamay. Walang imik, nang itaas ni Effie sa Domingo ang kanyang kamay upang sampalin ang tindera, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon ang katawan ni Effie sa Domingo, bumagsak sa karito ng buko juice ni Kiko, na nagkalat sa sahig. Natigilan ang lahat sa palengke. Biglang tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa matandang babaeng gusgusi na matikas na nakatayo sa gitna ng karamihan.
Diyos ko po. Sinipa niya yung pulis, bulong ng isang tindero, hindi makapaniwala. Bumagsak si Effie isa Domingo sa sahig, sinusubukang bumangon na may namumulang mukha. Walang hiya ka, matanda. Sino ka para kalabanin ako? Galit niyang sigaw, ngunit tiningnan lamang siya ni Lola Felisa ng matalim, walang bahid ng takot. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng isang aura na nakakapanginig. Huwag mong isipin na malaya kang mangikil sa mga mahihina, iho. Hindi ako natatakot sa uniforme mo, dahil sa itaas ng batas niyo ay may batas pa ng Diyos, malakas na sabi ni Lola Felisa. Ang kanyang boses, kahit na nagmula sa isang matandang katawan, ay umalingaw-ngaw sa buong palengke. Nagitngit sa galit si isa Domingo. Agad na sumugod sina dalawa Arevalo at isa Balagtas upang atakihin ang matanda. Ngunit handa na si Lola Felisa. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang tungkod na kahoy. Tumama ito sa kamay ni Isa Balagtas na nagpabitiw sa kanyang batuta. Nagkagulo ang palengke. Ang mga taong dati na nanahimik ay nagsimula ng magkumpulan, pinapanood ang pambihirang pangyayari. Grabe, marunong makipag-away si Lola, sigaw ni Kiko na nakita ang pagbagsak ng kanyang kariton. Nang makita ang katapangan ni Lola Felisa, naglakas loob na rin si Kiko. Lumapit siya at tumayo sa tabi ng matanda. Nandito ako sa likod niyo, Nay. Kung gagambalain niyo ulit ang mga tao dito, dumaan muna kayo sa bangkay ko, malakas niyang sabi. Matapang niyang tiningnan ang mga opisyal na matagal na niyang kinatatakutan. Ang ibang mga tao ay nagsimula na ring sumunod. Isa-isa silang lumapit at bumuo ng isang linya sa likod ni Lola Felisa. Nagsimulang mataranta si Isa Domingo. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Hindi niya inasahan na ang kanyang pangingikil na matagal nang tumatakbo ng maayos ay matitigil ng isang matandang pulubi. Lumalaban na kayo sa otoridad, sigaw niya, puno ng emosyon. Ang mga mapang-api ay hindi karapat-dapat tawaging otoridad, matigas na sagot ni Lola Felisa. Malamig ngunit tumatagos ang kanyang tono. Sinubukan ni dalawa Arevalo na atakihin si Lola Felisa, ngunit muli, sa isang liksi na hindi inaasahan mula sa isang matandang katawan, umiwas siya at sinipa ang binti ni Arevalo hanggang sa ito'y bumagsak. Sumigaw sa tuwa ang mga tao. Ang palengke na dating binabalot ng takot ay naging isang dagat ng sigla at katapangan. Ang tapang ni Lola Felisa ang nagsilbing mitsa sa puso ng mga tao upang hindi na yumuko sa kawalang katarungan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na ang itinuturing na mahina ng tao, kung lalakad sa landas ng katotohanan, ay bibigyan ng hindi inaasahang lakas. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang binhi ng katapangan ay naitanim na. At alam ni Lola Felisa na ito na ang simula ng pagbagsak ng mga opisyal na matagal nang nang-api sa mga mahihina. Matapos ang malakas na sipa na tumama sa dibdib ni Isa Domingo at ang pagbagsak ni dalawa Arevalo, sumabog ang kaguluhan sa palengke. Ang ingay na karaniwang nagmumula sa tawaran ay napalitan ng sigawan at hiyawan ng mga taong nasasaksihan ang katapangan ng isang matandang babae laban sa mga unipormadong opisyal. Diyos ko po, ang tapang ni Lola, bulong ng isang magugulay. Ngayon lang may lumaban sa kanila, dagdag ng isang binatang nagtitinda ng tinapay, nanginginig ang boses. Bumangon si Isa Domingo na may namumulang mukha. Masakit pa rin ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang dignidad na nayurakan sa harap ng maraming tao ng isang gusgusing matanda, iyon ang mas masakit. Nay, naghahanap ka ba ng kamatayan? Sigaw niya habang iwinawasiwas ang kanyang batuta, patungo kay Lola Felisa. Ngunit ang matandang katawan ay mas maliksi kaysa sa kanyang inaasahan. Mabilis na sinalag ni Lola Felisa ang batuta gamit ang sarili niyang tungkod. Isang malakas na kalabog ang narinig ng magbanggaan ang dalawang kahoy. Napigil ng mga tao ang kanilang hininga. Sabay na sumugod sina dalawa Arevalo at Isa Balagtas. Ngunit hindi na tinag si Lola Felisa. Sa isang mabilis na kilos, umikot siya at sinipa ang binti ni Isa Balagtas hanggang sa ito'y bumagsak. Si Arevalo, na sumusubok na umatake mula sa gilid, ay tinamaan naman sa kamay na nagpabitiw sa kanyang batuta. Subhanallah! Sino ba talaga si Lola? Bulong ni Kiko, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga taong nanonood lamang kanina ay nagsimula ng magsalita. Matagal na tayong ginaganito. Ngayon, oras na para maramdaman nila ang ganti,
sigaw ng isang nagtitinda ng kakanin. Sumabog ang hiyawan. Nagsimulang magkumpulan ang mga tao, ang ilan ay may hawak na kahoy, ang iba ay nanonood na may nag-aalab na mga mata. Ang palengke na dating binabalot ng takot ay tila nagbago ng mukha. Ang mga tindero na karaniwang nananahimik ay nagbibigayan na ng lakas ng loob. Ang ilang mga gwardiya ay tumayo na rin sa likod ni Lola Felisa, handa kung sakaling lumaki pa ang gulo. Matikas na tumayo si Lola Felisa sa gitna ng karamihan. Basa ng pawis ang kanyang noo. Humihinga na siya, ngunit nanatiling matalas ang kanyang tingin. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginawa, ngunit para ipagtanggol ang mga inaapi, hindi siya atras. Iniisip niyo bang dapat laging manahimik ang mga mahihina? Hanggat may kawalang katarungan sa palengking ito, mananatili akong nakatayo dito, malakas na sigaw ni Lola Felisa. Nagsimulang kabahan si F.E. sa Domingo. Nang makita ang lumalakas na loob ng mga tao, napagtanto niyang hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Sino ka ba? Ha? Isang pulubi ka lang na mabaho, sigaw niya, sinusubukang manatiling matatag sa kabila ng sakit. Umisi si Lola Felisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas at tumatagos. Isa nga akong pulubi pero hindi ordinaryong pulubi. Ako ay isang ahente ng gobyerno. At kayong mga buhong na nakauniporme, tapos na ang oras niyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kina Effie sa Domingo at sa kanyang dalawang kasama. Namutla ang kanilang mga mukha. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanilang mga sentido. Samantala, ang mga taong nakarinig ay nagsigawan sa tuwa. Allahu Akbar! Sa wakas, may kumilos na, sigaw ng isang matandang babae habang itinataas ang kanyang mga kamay. Lalong lumaki ang gulo. Ang ilang mga tao ay sumisigaw na arestuhin ang tatlo. Ang iba naman ay sinusubukang pigilan sila para hindi makatakas. Nang makita ang lumalalang sitwasyon, sininyasan ni Effie sa Domingo ang kanyang mga kasama na umatras. Ngunit napalibutan na sila ng mga tao. Ang mga galit na tindero ay nakaharang sa bawat sulok. Huminga ng malalim si Lola Felisa at marahang nagsalita, hindi pa tapos ang araw na ito. Bukas, mas malaki pa ang mangyayari. At ang Diyos ay kasama ng mga taong matiisin. Ang palengke ay naging isang dagat ng hiyawan ng katapangan. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao na ang kanilang takot ay kaya palang harapin. At lahat ay nagsimula sa katapangan ng isang matandang babaeng gusgusin na hindi kailanman nakakilala ng salitang takot. Matapos sumiklab ang gulo, tuluyang nawala ng kontrol ang sitwasyon sa palengke. Ang mga tindero at mamamayan ay nagkumpulan sa lugar ng pinangyarihan. Ang mga mukha na karaniwang nababalot ng takot ay ngayoy puno ng sigla at paggalang. Lahat ng mata ay nakatuon sa figura ni Lola Felisa na matikas na nakatayo sa kabila ng kanyang edad. Sa harap ng tatlong unipormadong pulis, si Effie sa Domingo, na napahiya sa harap ng publiko, ay nagitngit ang mga ngipin. Namula ang kanyang mga mata at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa isang mabigat na boses, sumigaw siya, akala mo ba takot ako sa isang pulubing tulad mo, ha? Halika rito. Tatapusin na kita ngayon din. Sina Dalawa Arevalo at Isa Balagtas, na kanina'y bumagsak, ay tumayo na rin. Pinalibutan nilang tatlo si Lola Felisa mula sa tatlong direksyon. Lalong uminit ang sitwasyon. Naghanda ang mga tao. Ang ilan ay may hawak ng kahoy, walis at maging mga bote. Ngunit itinaas ni Lola Felisa ang kanyang kamay, senyales na huwag silang makialam. Ako na ang tatapos dito. Huwag kayong sasali. Matagal na itong usapin, mahinahon niyang sabi. Kahit napagod na siya, sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Si Isa Domingo ang nanguna, iwinasiwas ang kanyang batuta patungo sa ulo ni Lola Felisa. Ngunit mabilis na sinalag ni Lola Felisa, umikot at sinipa ang tuhod ni Domingo. Bumagsak muli ang pulis. Hindi naghintay, sumugod si Dalawa Arevalo mula sa kaliwa, sinusubukang sabunutan si Lola Felisa. Ngunit mas mabilis ang matanda. Yumuko siya at siniko ang tiyan ni Arevalo na nagpatiklop dito. Bago pa ito makatayo, hinampas ni Lola Felisa ng kanyang tungkod ang likod nito nang may nakakagulat na lakas. Si Isa Balagtas, na nakita ang pagbagsak ng kanyang mga kasama,
ay sumubok na umatake mula sa likuran. Ngunit nabasa na ni Lola Felisa ang kanyang kilos. Humarap siya at sinipa ang dibdib ni Balagtas. Tumilapon ang katawan nito sa tumpok ng mga lumang sako. Allahu Akbar! Pambihira si Lola, sigaw ng isang magugulay. Ano to, Lola o pendekar, sabi ni Kiko. Lalong nag-ingay ang mga tao. Muling bumangon si F. Isa Domingo. Namumula ang kanyang mukha at humihingal siya. Sa natitirang lakas, walang patumanggang inatake niya si Lola Felisa. Ngunit lahat ng kanyang suntok ay nasasalag. Ang ilan pa nga ay sumasablay at tumatama sa mga paninda ng mga tao. Umiwas si Lola Felisa sa kanan, sumalag sa kaliwa. Sa isang mabilis na kilos, pinigil niya ang kamay ni Domingo at pinilipit ang pulso nito hanggang sa mabitawan ang batuta. Napangiwi sa sakit si F. Isa Domingo. Tama na, iho. Akala mo ba kayang patahimikin ng uniforme mo ang boses ng taong bayan? Ang Diyos ang mas makapangyarihan sa lahat, malakas na sigaw ni Lola Felisa. Sa isang malakas na tulak, itinulak niya si Domingo hanggang sa bumagsak ito sa ikatlong pagkakataon. Humihingal siya, puno ng alikabok at pawis ang kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya makabangon. Hindi na rin nangahas na sumugod sina Dalawa Arevalo at Iisa Balagtas. Dahan-dahan silang umatras, takot na harapin ang matandang may kakayahang lumaban na higit sa kanilang inaasahan. Muling nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Walang sinuman ang nag-akala na ang pulubing matagal na nilang itinuturing na mahina ay isa palang batikang ahente na kayang patumbahin ang tatlong pulis. Tumakbo si Kiko palapit kay Lola Felisa. Nay, saludo po ako sa inyo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katapang. Ngumiti lamang si Lola Felisa. Basa ng pawis ang kanyang kulubot na mukha, ngunit nanatiling matalas at puno ng pananampalataya ang kanyang mga mata. Huwag kang matakot na ipagtanggol ang tama, iho. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na manatiling nakatayo ang kasamaan. Lalong lumakas ang hiyawan. Kinuhaan ng ilang tao ng litrato at video ang pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Ang video ng katapangan ni Lola Felisa ay nagsimulang kumalat sa mga tindero. Ang maliit na palengking iyon ay naging saksi sa katatagan ng isang matandang babae na handang isugal ang kanyang buhay para ipagtanggol ang mga mahihina. Ngunit alam ni Lola Felisa na hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa siyang mas malaking misyon. Ang network ng pangingikil ay hindi nagtatapos sa tatlong ito. Mayroon pang mas mataas na utak sa likod nito at kailangan silang mabunyag. Muling nabuhay ang palengke ng umagang iyon. Ngunit ang diwa ng mga tao ay hindi na pareho. Nasaksihan nila na ang mahina ay maaaring maging malakas, basta't sila ay lumalakad sa landas ng Diyos. Ang palengke, nakagugulat lamang sa katapangan ni Lola Felisa, ay nanatiling mainit ang pakiramdam. Ang mga taong dating pinipipi ng takot ay nagsimula ng magsalita. Ang ilang tindero ay nagkumpulan sa mga sulok, pinag-uusapan ang pambihirang pangyayari. Ang iba naman ay abala sa pagpapakita ng video ni Lola Felisa na lumalaban sa tatlong pulis sa mga mamimili. Samantala, sa isang sulok, nakaupo si Lola Felisa at sumasandal sa isang lumang pader. Kahit pagod na ang kanyang katawan at hindi pa rin stable ang kanyang paghinga, nanatiling alerto ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. At tama nga siya. Nang tumaas na ang sikat ng araw, muling dumating sina F. Isa Domingo, Dalawa Arevalo, at Iisa Balagtas. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakauniporme. Naka-jacket at sombrero sila, sinusubukang lumapit sa palengke nang hindi napapansin. Malinaw ang kanilang intensyon, maghiganti. Ngunit ang kanilang bawat hakbang ay namamanmanan na ni Lola Felisa mula pa sa dulo ng kalsada. Bilang isang batikang ahente, hindi niya kailangan ng maraming oras para magplano. Agad niyang tinawagan ang kanyang lihim na kasama gamit ang isang maliit na communication device na nakatago sa kanyang lumang kwintas. Target sighted, prepare for operation, mahinang sabi ni Lola Felisa. Hindi nagtagal, ilang mga ahente na nakasibilyan ang nagsimulang kumalat sa paligid ng palengke. Nagpanggap silang mga tindero, pulubi at maging mga street performer. Lahat ay inihanda ng walang kaalam-alam ang mga tao. Naglakad ang tatlong opisyal patungo sa pwesto ni Kiko na may balak na takutin ito.
Ngunit bago pa sila makakilos, lumabas si Lola Felisa mula sa likod ng tumpok ng mga karton, hawak ang kanyang tungkod. Hinarangan niya ang kanilang daan. Hindi pa rin kayo nadadala. Ilang beses ko bang kailangang sabihin na hindi natutulog ang Diyos? Sino mang gumawa ng masama ay tiyak na pagbabayaran ito, matigas na sabi ni Lola Felisa. Ngumisi si Esu isa Domingo. Akala mo mananalo ka ulit ngayon ha, matanda? Lingid sa kanilang kaalaman, mula sa iba't ibang sulok ng palengke, ang ibang mga ahente ay mabilis ng kumilos. Ang ilan ay nagpanggap na mga parking boy, mga inang nagtitinda ng gulay, at maging mga naglalako ng kropek. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan na ang tatlong opisyal. Ngayon, oras na para maramdaman nyo ang bunga ng inyong mga ginawa, sabi ni Lola Felisa. Matalim ang kanyang tingin. Si S.E. isa Domingo, na napagtantong hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon, ay sumubok na tumakas. Ngunit dalawang ahente na nagpanggap na pulubi ang nag-aabang na sa dulo ng eskinita. Sa isang mabilis na kilos, dinakma nila si Domingo at pinusasan. Ganoon din ang sinapit nina dalawa Arevalo at iisa Balagtas. Propesyonal silang pinatumba ng mga ahenteng nakasibilyan. Ang tunog ng pag-lock ng mga posa sa kanilang mga pulso ay malinaw na narinig sa maingay na palengke. Ang mga taong nakasaksi ay nagsigawan sa tuwa. Allahu Akbar! Sa wakas, nahuli rin sila, sigaw ng isang inang nagtitinda ng saging, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nay, ngayon ko lang talaga nakita ang hustisya dito, sabi ng isang binatang nagtitinda ng laruan na may halong ginhawa. Ngumiti lamang ng mahinahon si Lola Felisa. Lumapit siya sa tatlong opisyal, tinitigan ang kanilang mga mukha isa-isa. Simula pa lang ito. Ibubulgar ko kung sino ang nasa likod niyong lahat, marahan ngunit matalas niyang sabi. Napigil ng mga taong nakapaligid ang kanilang hininga. Dinala ng mga ahente ang tatlong pulis palabas ng palengke. Pumila ang mga tao sa gilid ng daan, pinapanood ang sandaling iyon na may hindi maipaliwanag na ginhawa. Ang palengke na matagal nang nabuhay sa anino ng pangingikil ay tila naging malaya at maliwanag. Itinaas ni Lola Felisa ang kanyang tungkod at malakas na nagsalita, huwag kayong matakot na ipagtanggol ang katotohanan dahil ang Diyos ay laging kasama ng mga taong lumalaban sa kasamaan. Umalingaw ang sigaw ng takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang araw na iyon ay naitala bilang isang makasaysayang araw para sa maliit na palengking iyon. Alam ng lahat na ang hustisya ay kailangang ipaglaban, kahit na sa pamamagitan ng isang matandang babae na kanilang inakalang isang pulubi lamang. Matapos mahuli ang tatlong tiwaling pulis, biglang nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang mga tindero ay muling bumiti. Naramdaman ng mga tao ang kaligtasan, at ang mga mamimili ay dumating ng walang takot. Ngunit para kay Lola Felisa, hindi pa tapos ang kanyang misyon. Alam niyang sina S.E. isa Domingo, dalawa Arevalo, at isa Balagtas ay mga utusan lamang sa isang malaking network. Sa itaas nila, may isang utak na matagal nang nagtatago sa dilim. Nang gabing iyon, umupo si Lola Felisa sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal. Sa kanyang harapan, umuusok ang isang tasa ng mainit na tsaa. Sa kabilang panig ng mesa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may simpleng anyo, si Director Cruz, ang pinuno ng kanyang team sa Nika na tumutulong sa kanyang pagpapanggap. Lahat ay naaayon sa plano, ma'am. Ngunit sigurado kaming may mas mataas na opisyal na sangkot. Masyadong malaki ang kinokolekta nila para sa kanila lang, seryosong sabi ni Cruz. Tumango si Lola Felisa. Matagal ko na ring hinala yan. May isang pangalan na ilang beses binanggit si Domingo sa interogasyon. Ang sabi niya, ang Big Boss. Kailangan nating alamin kung sino iyon. Inabot ni Director Cruz ang isang folder na naglalaman ng mga tala mula sa kanilang pagmamanman. Nakasulat doon ang ilang pangalan ng mga pulis at opisyal ng palengke na hinihinalang sangkot sa network. Sa pinakataas, isang pangalan ang kapansin-pansin, Police Captain Santiago, ang hepe ng community precinct sa lugar na iyon. Ito na siya, ma'am, sabi ni Cruz. Dahan-dahang binasa ni Lola Felisa ang mga datos. Kalmado pa rin ang kanyang mukha at bahagya siyang umiti. Palaging nagbubukas ng daan ang Diyos para sa mga taong matiisin. Bukas, sasalakayin natin ang opisina niya.
Kinaumagahan, isang malaking operasyon ang tahimik na isinagawa. Ang mga ahente ng Intel ay nagpanggap na mga janitor, parking boy, at empleyado ng palengke. Si Lola Felisa ay nanatiling nakahalo sa karamihan bilang isang matandang pulubi. Nang tumama ang 9:00 ng umaga, nakita si Police Captain Santiago na papasok sa opisina ng administrasyon ng palengke. Hindi niya namalayan na mula pa sa kanyang unang hakbang, bawat kilos niya ay binabantayan na. Sa loob ng opisina, relax na umupo si Santiago sa likod ng kanyang mesa. Sa kanyang harapan, isang tumpok ng pera mula sa iba't ibang palengke sa lungsod. Nakikipag-usap siya sa dalawang tauhan niya, masayang tumatawa. Lumalaki ng lumalaki kada linggo. Kung magpapatuloy ito, sa 2 buwan, makakabili na ako ng lupa sa probinsya, sabi niya. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tawanan. Biglang sinipa ang pinto ng opisina. Lahat, itaas ang kamay, sigaw ni Director Cruz, na siyang nanguna sa pagsalakay. Nagulat si Captain Santiago. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang 12 ng mga opisyal na nakasibilyan at armado na pumuno sa silid. Anong ibig sabihin nito? Hindi kayo pwedeng basta-basta pumasok dito, sigaw niya, natataranta. Sa sandaling iyon, marahang pumasok si Lola Felisa. Tinanggal niya ang kanyang lumang sombrero at tela na nakatakip sa kanyang ulo. Ang kanyang matandang mukha ay malinaw nang nakikita, matikas, may aura at puno ng karisma. Matagal kong hinintay ang sandaling ito, Santiago, malamig niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Captain Santiago. Nakilala niya ang mukhang iyon. Dati, si Lola Felisa ay kanyang senior sa serbisyo, isa sa mga pinakarespetadong babae sa hanay ng seguridad. Kayo. Ma'am Felisa, nanginginig niyang sabi. At oras na para pagbayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo, matigas na sabi ni Lola Felisa. Inabot ni Director Cruz ang arrest warrant. Sa ibabaw ng mesa, natagpuan nila ang mga talaan ng arawang koleksyon mula sa lahat ng palengke sa lungsod, umaabot sa daan-daang libong piso kada linggo. Walang magawa, pinusasan si Captain Santiago at ang kanyang 2 tauhan. Ang mga taong nagkumpulan sa labas ng opisina ay nagsigawan sa tuwa nang marinig ang balita. Allahu Akbar! Sa wakas, nahuli na rin ang utak, sigaw ng isang tindera. Lumabas si Lola Felisa sa opisina nang may matatag na hakbang. Kalmado ang kanyang mukha, kahit pagod na ang kanyang katawan, matapos ang ilang linggong pagpapanggap. Pinalibutan siya ng mga tao, nagpapasalamat. Nay, salamat po. Dahil sa inyo, makakapagtinda na kami ng payapa ulit, sabi ni Kiko habang kinakamayan siya. Mumiti lamang si Lola Felisa. Tandaan mo, iho, ang kasamaan ay tiyak na babagsak kung lalabanan natin ito. Huwag kayong matakot hanggat nasa panig kayo ng Diyos. Ang araw na iyon ay naitala bilang pinakamakasaysayang araw sa palengking iyon. Lahat ng sangkot sa pangingikil, mula sa mga tauhan hanggang sa utak, ay opisyal ng nahuli. At lahat ng iyon ay nangyari dahil sa katapangan ng isang matandang pulubi na isa palang batikang ahente ng gobyerno. Matapos ang matagumpay na operasyon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakabuwag ng network ng pangingikil sa palengke. Mula sa mga tindero, mamamayan, hanggang sa mga komunidad sa paligid, lahat ay pinag-uusapan ang pambihirang katapangan ng isang matandang babae na kanilang inakalang isang ordinaryong pulubi lamang. Sa social media, naging viral ang video ni Lola Felisa nang sipain niya si SE sa Domingo at patumbahin ang 3 pulis. Ipinost ito ng mga tao sa iba't ibang grupo, at ang balita ay umabot sa mga pinuno ng kapulisan. Sa loob ng wala pang 24 oras, opisyal nang sinimulan ang proseso ng batas laban sa mga salarin. Sa isang selda sa istasyon ng pulis, sina SE Isa Domingo, 2 Arevalo, at Isa Balagtas ay nakaupong walang sigla. Namumutla ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga uniforme ay hinubad na, pinalitan ng orange na damit ng bilanggo. Hindi ko akalain. Dahil lang sa matandang iyon, nasira ang buhay natin, bulong ni Domingo. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Ngunit wala na silang magagawa. Lahat ng ebidensya ay nakalap na, mga talaan ng koleksyon, mga voice recording, at ang mga testimonya ng mga taong naglakas loob ng magsalita. Sa kabilang banda, ganoon din ang sinapit ni Captain Santiago.
Ang utak ng network ay kailangan ng managot sa batas. Naging mabilis ang paglilitis dahil sa matibay na mga ebidensya. Sa korte, nasaksihan ng lahat kung paano ang mga mayayabang na mukha ng mga akusado ay yumuko sa ilalim ng batas. Mariing ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, nagpa siya na sina F. Isa Domingo, 2 Arevalo, at Isa Balagtas ay mahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Samantala, si Captain Santiago ay sinentensyahan ng 7 taong pagkakakulong para sa pangingikil. Nagsigawan sa tuwa ang mga taong dumalo. Marami ang naiyak. Ang lahat ng kasamaang matagal nang gumagapos sa kanila ay tuluyan ng bumagsak. Sa labas ng korte, nakaupo si Lola Felisa sa isang mahabang bangko, nakasuot ng simpleng damit. Kahit matanda na, nanatiling matatag ang kanyang mukha. Lumapit si Director Cruz at marahang nagsalita, "Ma'am, tapos na ang lahat. Nasa kulungan na sila. Makakapamuhay na ng payapa ang mga tao." Tumango si Lola Felisa at ngumiti. Alhamdulillah. Hindi natutulog ang Diyos, Cruz. Hanggat may gumagawa ng masama, darating ang oras na bababa ang hustisya. Sandaling natahimik si Director Cruz. Hindi niya maalis ang tingin sa mukha ng matandang puno ng aura. "Ma'am, kung pwede po, gusto ko sanang magmungkahi. Bakit hindi na lang kayo bumalik sa serbisyo? Kailangan namin ng isang tulad nyo." Ngunit umiling si Lola Felisa. "Sapat na. Ang katandaang ito ay mas gugustuhin kong ilaan kasama ng mga tao. Mas komportable akong maging pulubi. Mula doon, mananatili akong mata at tainga sa kalsada. Dahil sa mga lugar na iyon madalas sumisingit ang kasamaan ng hindi natin namamalayan." Tumayo ng tuwid si Director Cruz at sumaludo ng may buong paggalang. "Opo, ma'am. Iginagalang namin ang desisyon nyo." Nang araw na iyon, opisyal na inanusyo ng kapulisan ang pag-aresto at pagpapatalsik sa serbisyo ng mga sangkot. Lahat ng kanilang bank account ay na-freeze at ang pera ay ibinalik sa mga tindero. Tinanggap ng mga tao ang desisyon ng may malaking pasasalamat. Muling sumigla ang palengke. Ang mga tindero ay nakapaghanap buhay ng walang takot at ang mga presyo ay naging stable. Sa bawat sulok ng palengke, ang pangalan ni Lola Felisa ay naaalala bilang isang maliit na bayani na hindi natakot harapin ang kasamaan. Isang matandang babae na may tungkod at sako ang nagturo ng tunay na kahulugan ng katapangan, na hangga't naniniwala sa Diyos, ang maliit ay kayang talunin ang malaki, ang mahina ay kayang patumbahin ang malakas, at ang tahimik ay may pinakamalakas na boses. Ilang araw matapos ang hatol, muling nabuhay ang palengke. Ang mga tao ay nagbukas ng kanilang mga pwesto ng payapa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, at ang sigawan ng mga tindero ay muling naging masigla. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, ang presensya ng isang matandang pulubi na marahang naglalakad, pasan ang kanyang sako. Si Lola Felisa, kahit nakilala na ang kanyang pangalan, ay pinili pa rin ang kanyang sariling landas. Tinanggihan niya ang lahat ng parangal, posisyon at maging ang tirahan. Para sa kanya, ang kalsada ang pinakamagandang lugar upang bantayan ang kaayusan. Dahil doon madalas sumibol ang kawalang katarungan. Isang umaga, nilapitan ni Kiko si Lola Felisa na nakaupo at namumulot ng karton. Ligtas na ang palengke. Bakit po ganito pa rin kayo? Bakit hindi na lang kayo magpahinga? Bayani po kayo dito, sabi ni Kiko. Ngumiti si Lola Felisa at tiningnan ang binata. Kiko, hanggat umiikot ang mundo, hindi tuluyang nawawala ang kasamaan. Maaaring malinis na ang palengking ito, pero sa ibang lugar, baka mayroon pa ring inaapi. Ang tungkulin ko ay hindi para parangalan. Ang tungkulin ko ay magbantay, kahit mula lang sa gilid ng daan, malumanay niyang sabi. Natahimik si Kiko, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi lahat ay may katapangan at katapatan tulad ng matandang ito. Ang mga araw ni Lola Felisa ay muling napuno ng paglalakad sa palengke, terminal at mga eskinita. Minsan, nakaupo siya sa gilid ng daan, minsan, namumulot ng bote, minsan, nakikipagkwentuhan sa mga tindero. Mula doon, nanatili siyang mata at tainga para sa nika. Kahit hindi alam ng marami, ang ilang mga tao ay di sinasadyang naglalabas ng kanilang mga saloobin kay Lola Felisa, tungkol sa anak na hindi makapag-aral, sa bagong tindero na kahina-hinala, hanggang sa mga bulungan ng pangingikil sa kabilang baryo.
lahat ng impormasyon ay kanyang iniingatan. Alam niyang ang pagbabantay ng hustisya ay nangangailangan ng pasensya, oras, at kapayapaan ng puso. Sa katahimikan, palagi siyang nagdarasal, humihiling na bigyan siya ng kalusugan upang maipagpatuloy ang kanyang pagiging tagabantay. Dahil para kay Lola Felisa, ang katapangan ay hindi tungkol sa papuri, kundi sa katapatang tumulong sa kapwa. Isang hapon, isang batang nagtitinda ng tinapay ang lumapit sa kanya. Naik, tinapay po para sa inyo. Libre na po, sabi nito habang inaabot ang isang supot. Malapad na umiti si Lola Felisa at tinanggap ito. Salamat, iho. Ipagdasal mo na humaba pa ang buhay ko para mabantayan ko pa kayo, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Nang hapong iyon, muli niyang tinahak ang mga eskinita ng palengke, sako sa likod, tungkod sa kamay, at mga matang nananatiling matalas. Hindi marami ang nakakaalam kung sino talaga siya, maliban sa mga taong kanyang iniligtas. Sa puso ng mga taga-palengke, si Lola Felisa ay hindi lamang isang pulubi. Siya ay isang tagabantay, isang simbolo ng katapangan, isang taong tahimik na nagbabantay ng hustisya nang hindi umaasa ng kapalit. At para kay Lola Felisa, iyon ang buhay na kanyang pinakagusto. Nagpatuloy ang paglipas ng panahon, ngunit ang pangalan ni Lola Felisa ay nanatiling mabango sa mga taga-palengke. Kahit na nanatili siyang nagpapanggap bilang isang matandang pulubi, marami ang lihim na humahanga sa kanyang katapangan. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang mga nagawa, hindi rin inamin kung sino siya, ngunit ang kanyang mga kilos at katapatan ay patuloy na naaalala. Isang maaliwalas na umaga, habang namumulot ng bote si Lola Felisa, isang opisyal na sasakyan ang huminto hindi kalayuan sa kanya. Mula sa sasakyan, bumaba ang ilang taong maayos ang pananamit. Isa na rito si Director Cruz, kasama ang ilang opisyal mula sa kapulisan at intel. Agad na nagkumpulan ang mga tao. Nagsimula ang bulungan. Anong meron? Bakit maraming opisyal dito? Tanong ng isang tindero. Baka may raid ulit, sagot ng isa pa. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang lumapit si Director Cruz kay Lola Felisa. Ma'am Felisa, magalang niyang tawag. Tumingala si Lola Felisa at ngumiti. O, anong meron, Cruz? Bakit ang dami niyo? Mahinahon niyang sabi. Ngumiti si Director Cruz at sumenyas. Lumapit ang isang opisyal na may dalang maliit na kahon. Sa harap ng lahat, malakas na nagsalita si Director Cruz, Ma'am Felisa, sa ngalan ng National Intelligence Coordinating Agency, ipinapaabot namin ang pinakamataas na pagkilala sa inyong dedikasyon, katapangan, at katapatan sa pagpapanatili ng kapayapaan at hustisya sa lugar na ito. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Allahu Akbar! Mabuhay si Lola Felisa, ang bayani ng palengke. Tiningnan ni Lola Felisa si Director Cruz at ang kahon. Sa loob nito, isang gintong medalya na hugis bituin, ang pinakamataas na simbolo ng karangalan para sa isang bayaning walang pangalan. Ngunit mumiti lamang si Lola Felisa. Cruz, tinatanggap ko ito hindi para ipagyabang. Tinatanggap ko ito sa ngalan ng lahat ng mga mahihirap na matagal nang isinasantabi. Ang medalyang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa kanila na naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan, matigas niyang sabi. Tumango si Director Cruz, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Maging ang mga opisyal na naroroon ay hindi na itago ang kanilang emosyon. Lumapit ang isang tindera at niyakap si Lola Felisa. Nay, mahal na mahal ka po namin. Para na po kayong magulang namin dito. Salamat po sa pagprotekta sa amin, sabi niya habang umiiyak. Sinundan ito ni Kiko at ng iba pa. Nag-iyakan ang lahat sa palengke. Sa gitna ng karamihan, itinaas ni Lola Felisa ang kanyang tungkod. Makinig kayo, mga anak. Huwag niyong hayaang tumubo ang kasamaan dito. Magtulungan kayo, magbantayan. Huwag niyong hayaan na apihin ng malakas ang mahina. Dahil hindi mananahimik ang Diyos kapag nakikita niya ang kawalang katarungan, malakas niyang sabi. Muling umalinggaw ang takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang araw na iyon ay naging hindi malilimutan. Isang parangal ang iginawad sa isang matandang babae na araw-araw namumulot ng basura, ngunit may pusong malinis na nagtatanggol sa katotohanan. Kahit na may parangal na,
Kinaumagahan, si Lola Felisa ay pasan pa rin ang kanyang sako, tinatahak ang mga eskinita gaya ng dati. Dahil para sa kanya, ang tungkulin ng isang tagapagtanggol ng hustisya ay hindi kailanman natatapos. Ngayon, ibang-iba na ang palengke. Payapa na ang lahat. Ang mga tindero ay hindi na binabagabag ng pangingikil. Wala nang mga unipormadong nananakot. Ngunit ang pinakahinahanap-hanap ng lahat ay ang figura ni Lola Felisa. Kahit araw-araw siyang naglalakad, tinitingnan na siya ngayon ng mga tao nang may malaking paggalang. Walang nang tumitingin sa kanya bilang isang pulubi. Alam ng lahat na sa likod ng kanyang gusgusing damit ay may katapangang higit pa sa anumang yaman. Isang hapon, nakaupo si Lola Felisa sa ilalim ng isang puno. Naglalaro ang mga bata sa paligid niya. Nay, hindi po ba kayo napapagod? Tanong ng isang bata. Ngumiti si Lola Felisa at hinaplos ang ulo nito. Natural lang mapagod, iho. Pero ang pagtigil sa paggawa ng mabuti hindi dapat. Kung lahat mananahimik, lalong lalakas ang loob ng masama. Hindi kailangang maging malakas para lumaban. Ang mahalaga, ang puso natin ay laging nasa panig ng katotohanan. Sumagot naman si Kiko, dati po takot ako, Nay. Araw-araw kailangang magbigay. Pero nang makita ko kayong lumaban, nahiya po ako sa sarili ko. Tinapik ni Lola Felisa ang kanyang balikat. Ang katapangan ay hindi sa lakas, iho. Minsan, sapat na ang isang taong maglakas loob para sumunod ang iba. Huwag kang matakot kung nasa panig ka ng Diyos. Nagsimulang dumilim ang langit. Isa-isang umilaw ang mga bumbilya sa mga pwesto. Tumayo si Lola Felisa, pasan ang kanyang sako. Walang imik, umiti lamang siya nang batiin siya ng ilang tao. Ang kanyang mga hakbang sa eskinita ay tila ordinaryo lang. Ngunit sa lahat ng mga matang nakatingin sa kanya, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. At nang dahan-dahan siyang naglaho sa likod ng mga tolda, tanging ang tunog ng mga kariton, tawanan ng mga bata, at ang malamig na hangin na lang ang natira. Ngunit para sa mga tagapalengke, ang kanyang bakas ay nananatili,